Hello mga kalutong bahay na nanonood ngayon. Kumakain ba kayo ng labong or tawag na sa amin nito is tambo. Ito ay yung bamboo sprout or bamboo shoot. So ayan. So sa mga kumakain ito, nako talagang matatakam ka talaga, lalo na pagka sa ibang bansa ka ay talagang mamimiss mo talaga yung mga ganitong pagkain. Sa akin kasi kinalakihan namin, lalo na pagka tag-ulan sa probinsya, ay nako kung saan-saan ka makakuha ng tambo. Kaya ayan, makapagluto ako for today's video mga kalutong bahay. Nako, kahit pagod na pagod ako, talagang hindi pa ako nakabihis. Pagdating namin galing ng store, ang layo pa ng kinuhanan namin ito, mga ilang oras yung aming pag-drive para makakuha lang ng ganito. Kaya ayan, talagang sinulit ko na hindi na talaga ako may kumain sa labas at ako'y babawi na lang mamaya pag maluto na. So ayan, talagang kailangan malinis ang ating crab habang buhay pa. Kailangan ko na talaga siyang lutuin kasi iba talaga yung lasa pagka fresh, buhay na buhay. Ayan, no, lumalaban pag nilinisan ko. Nga pala, pag maglinis kayo ng crab, dapat medyo mahaba ang inyong brush kasi muntikan nang talaga masabit yung aking mga daliri dyan. Ayan, no, lumalaban siya sa akin. Kailangan kasi natin matanggal itong mga lumot-lumot na yan na dumidikit sa kanyang shell. Mga kalutong bahay, ang aking video ay napakaiksi kaya hindi ko na ipakita sa inyo yung step by step na process kung paano ko niluto. Pero kung gusto niyo magluto, yung gagawin niyo is after yung slice yung inyong bamboo shoot, lalaga niyo muna siya. Pag kumulo na at saka medyo bumubula-bula, itatapon niyo yung unang tubig and then mag-add ulit kayo ng panibagong tubig. Yung panibagong tubig na yun yung magiging sabaw ng inyong gulay. So ayan, pero konti lang, dapat level lang siya sa inyong labong kasi nga maglalagay naman ng gata. And then yung crab naman ay na-steam ko siya saglit hanggang sa mag-turns to orange yung kanyang shell. Wag naman yung sobrang steam kasi nga ma-overcook yan kasi isasabay naman yan siya later on sa gulay. And yung gamit ko ditong gata is in a can kasi wala naman tayo ditong mga fresh na coconuts. 1/4 lang muna nilagay ko. The rest is ilalagay ko mamaya pagka malapit na maluto ang aking mga gulay. Mga kalutong bahay, kung saan probinsya ka sa Pilipinas, paki-comment naman kung gusto mo mag-comment dahil sa akin ay galing sa mga Ilonggo na recipe ito dahil nga talagang ito yung mga kinalakihan namin sa aming lugar. Sa probinsya ay mayroon mga sariling version kung paano nila niluluto ang kanilang labong. Hindi lahat sa atin ay kumakain ng madudulas like okra or saluyot. Mayroon naman iba na ayaw nila ng madudulas. So respect na lang sa bawat isa kung ano yung mga gusto nila. Last week I harvest and now look at this. It grows so quick. Grabe mga kalutong bahay, oh. Ang lusog-lusog ng aking mga saluyot. Yan ang laki dito. Okay. Alright, so ito na nga, ang aking saluyot ay fresh na fresh from our backyard. So ayan, ang bilis lumago dahil inulan-ulan na ng mga ilang araw. So, napakasariwa ang ating isasahog na gulay. Hindi lang sariwa, kundi napakasustansya pa. Maganda sa ating katawan. Ika nga nila, pagka kumain ka ng gulay, ipampahaba daw ng buhay. Pero depende naman yun kasi nga, only God knows. So, pakuluan lang siya ng mga ilang minuto at ready ng aking ginataang labong. So ayan, parang ang bango-bango niya. At saka ito, naglagay na rin ako ng last na gata. So inubos ko na yung gata na natira kanina para talagang creamy ang aking ginataang labong. So simmer ng konti pa dahil nga ang ating saluyot ay hindi pa masyado luto. So ayan guys, napaka-creamy tingnan niya, oh, and then ang bango-bango. So amoy pa lang talagang mapapatakam ka na. A few moments later. Ito na nga mga kalutong bahay, lutuan ng aking ginataang labong. Siniprate ko yung dalawang crab dahil hindi magkasya sa aking lagayan. So ayan, enjoy ko muna ang aming dinner dahil sa sobrang gutom ay talagang hindi ako makapaghintay. Thank you so much for watching.